Natin to. Kung isang tao po ay may warrant of arrest, fugitive, cancel ang passport, sino po ang hindi matutuwa na ang isang taong fugitive ay maibabalik sa Pilipinas para managot? Nais lang po natin ipaalala sa mga nagsasabing kinalimutan na. Yun na nga, yung sinasabi nyo, fugitive, may kasalanan para managot sa Pilipinas. Bakit si Pangulong Duterte dinala nyo sa ibang bansa, dito siya may kasalanan sa Pilipinas? Tangina to, bobo eh. Yan ka na naman, nagsalita ka na naman, puro ka na naman katangahan, Claire Castro. Ano pa? Ang flood control scandal. Hindi po yan totoo. Ang pagkilos ng gobyerno, ang utos ng Pangulo, ay hindi po yan totoo. Ulitin. Sa mga nagsasabing kinalimutan na ang flood control scandal. Hindi po yan totoo. Di ba? Yun yung nila, general optics na gusto nilang maintindihan ng tao. Sa mga nagsasabi kay Bongbong Marcos na hindi niya pinupursu ito, hindi po yan totoo. Ulul. Wala pa nga nakakulong. Magsosona na naman kasi si Bongbong Marcos. Kaya kailangan meron silang maibalita na papatsi-patsi. Isang taon na nakalipas nung sinabi niyang mahiya naman kayo. Hahabulin namin kayo. Sinabi rin niya sa mga smuggler, kayong mga smuggler, hahabulin ko kayo. Wala naman nangyari. Kayong mga drug lord, hahabulin ko kayo. Wala naman nangyari. Tapos eto na naman, flood control project. Mahiya naman kayo. Wala na naman nangyayari. So eto, para malapit ang SONA, yan na naman yung bagong yan nila. Patungkol sa flood control, unti-unti, ayan na, nahuhuli na natin. Ulol, yan yung optics na gusto nyong ipakita sa tao. Ang pagkilos ng gobyerno, ang utos ng Pangulo ay nananatili. Managot ang dapat na managot. Ayun na nga, hindi nga siya nananagot. Managot ang dapat managot. Ang ini-involve nga, pinsan niya at saka siya, hindi naman sila nananagot. Managot, dapat managot, pera lang ako. Dapat dinugtungan mo na ganun. Handa rin daw si Pangulong Marcos na makinig sa mga isisiwalat ni Ko. Ang dapat tatanong dyan ay kung handa ba si Saldico na magsabi ng katotohanan. Gago. Handa ba si Zaldico na magsabi ng katotohanan? Nagsabi na nga ng katotohanan, di ba? Sinabi niya na I'm just one person na mababa ang posisyon compared dun sa dalawa. Compared kay Martin Romualdez at saka compared kay Pangulong Marcos. Ano lang ba yung pwesto ko? O kung ano lang yung iutos nila sa akin, gagawin ko lang according dun sa trabaho ko. Nagsabi na siya noon eh, hindi ba? Sinabi nga niya si Lisa Marcos involved. Sinabi niya si Bongbong involved. Sinabi niya si Martin Romualdez involved. Pinaniwalaan niyo ba? Hindi, kasi kayo yung involved eh. Nagsasabi na siya ng totoo noon. Ang gusto niyo kasi, bawiin niya yung mga sinasabi niya noon. Pag binawi niya yung mga sinasabi niya noon at sinabi niya, si Pulong ang diniliberan ko si ganito. Kung sinabi niya na ganun, sigurado ako kakampi niyo yan. But dahil nga ang sinasabi niya, ang ulo ng kawatan, si Bongbong, si Lisa, at saka yan si Martin Romualdez, ayan, pati si Sandro Marcos, isang pamilya nga yan ng mga magnanakaw sa Pilipinas eh. Sinabi na yan ni Zaldico eh, umamin na si Zaldico. Ano pang gusto mong aminin niya? Umamin na siya, hindi naman kayo naniniwala. Maniniwala lang kayo kasi Zaldico kapag hindi na kanya kayo dinamay. Kaya pag ito nahuli si Zaldico at bumaliktad ito, alam na this. Oo, pag ito si Zaldico, hindi na namatay ito, alam na this. Either way mga bossing, mamatay ito o bumaliktad ito, kung makauwi ito dito, bumaliktad ng testimonyo na, alam na natin na na-pressure nitong mga ulul na ito. Yung mga kasama niya sa sindikato, na-pressure siya. Kung ayaw mong bumaliktad, dedo ka na lang. Because hindi makakapagsalita ang patay. Kaya ngayon ang sinasabi ko na Zaldico, bobo ka kasi. Tanga ka, binigyan ka na namin ng pagkakataon. Naniwala na sa'yo ang tao, ikaw ang pinakasatanas sa Pilipinas, kasama ng dalawang magpinsan na yan. Binigyan ka na ng pagkakataon ng tao, naniwala na yung tao dun sa revelasyon mo, hindi mo sinundan eh. O ngayon, nasundan ka, putang ina ka, mamamatay ka, maniwala ka. Siguraduhin mo na meron kang mga recorded videos ng paglalahad mo ng mga transactionist nyo nitong pamilya na to. At saka mga supporting document na mag-corroborate diyan sa mga testimonya mo. Siguraduhin mo na meron ka kasi kung wala ka niyan, Zaldico, maniwala ka sa akin, mamamatay ka. Oo. Sa laki ng perang pinag-uusapan dito at sa daming buhay na nawala dito sa Pilipinas dahil sa pagnanakaw na yan, sa buong history ng Pilipinas, yan ang pinakamalaking pagnanakaw na naganap. Pagka yan, naku, maniwala ka, Zaldico, pagka yan hindi mo inayos, patay ka. Oo, patay ka talaga. Pumapatay nga ang tao rito, halagang 5,000, yan pa kaya bilyon-bilyon, trilyon-trilyon. O kaya mag-ingat ka. Nagsabi na si Zaldico, nilabas pa nga ni Zaldico yung mga listahan ng mga di ba? Ng mga ibinibigay niya kay Sandro Marcos. O naglabas na siya ng testimonya niya, ang linaw-linaw. Gusto niyo ba ulitin pa natin? Nagsalita na si Zaldico, ma'am. Willing siyang magsalita. Ang problema nga, natatakot siya sa buhay niya. Oo, natatakot siya sa buhay niya kasi nga ikakamatay niya dahil nga yung mga idinadamay niya, mga mamamatay tao na mga magnanakaw pa. Kung handa ba siya
na sabihin kung sino, hindi natin sinasabing siya'y guilty, kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Sinabi na nga niya. Ang amo niya si Bongbong at saka si Romualdez. Tanga ka ba, Claire Castro? Bingi ka? Selective ano na naman yan? Selective listening, selective hearing na naman yan? O eto, yung bakla, supot, na taga Cavite, may sasabihin na naman. Sa panayam ng Good Morning Kapatid kay Interior Secretary John Vic Remulla, sinabi niyang ang Department of Foreign Affairs ang namamahala sa deportation ng dating kongresista na posibleng abutin daw ng 1 linggo hanggang 1 buwan. He is behind bars. Ando doon ng police attaché ng Embassy of the Philippines. O, meron daw police attaché ng Embassy of the Philippines. Bakit nga hindi kayo makapagpakita ng proof? Pakita lang kayo ng proof na meron talaga, na may nahuli talaga siya. Bilis. Hindi nyo pinapakita, kayo nagdududa tao eh. Puro kayo salita na naman. Lalong-lalo na to, napakasinungaling niya ni John Vic Remulla. Lahat ng sinasabi niya, puro kasinungaling, puro kayabangan na. O, ang hilig pa mag-turtleneck, akala mo, pinaglihi ka ba sa zebra, sa giraffe? Ang haba ng liig eh. Lagi naka-turtleneck, putang ina, akala mo lamig-lamig sa Pilipinas. Tumigil ka nga, style mo bulok. His the request for his extradition because of unwanted alien. Yes. Kasi wala siyang travel document. That is the angle they're pursuing. Ano ba din nga? Kasi, siya? Unwanted alien. Kasi, puchong nung tubading. Kasi, pabright ang pucha. July 2025 nang mag-leave of absence ang dating kongresista para magpagamot daw sa Amerika. Binigyan siya ng Kamara ng ultimatum na umuwi pero hindi ito sinunod biko hanggang sa magbitiw bilang Ako Bicol Party List Representative noong Setyembre. Nasa Paris, France daw siya nung buwan na yan. Nobyembre nang makita si Ko sa Japan ayon sa DILG. May ilang report din na nagsasabi Diba ang labo? Nagpunta siya Singapore, nagpunta Japan, nagpunta Paris. Paano walang travel document yan? Buti sana kung first time umalis ng tao na yan. Tapos naiwan niya, nalaglag niya or whatsoever. Pero well-traveled ito. This person is a billionaire. This person owns fleets of air assets. Butsang inaalam nito yung mga immigration laws. Mambabatas pa ito. Paano magta-travel ito ng walang travel document? Isa pa, nahuli siya sa Schengen country. Ang luwag-luwag ng immigration dyan. Lalo na pag nasa loob ka na ng Europe. Maintindihan ko kung medyo mahigpit sa Japan, doon siya nahuli, sa Singapore, pero kung mahuli ka galing ka sa isang Schengen country, lilipat ka na isang Schengen country, mahuhuli ka? Medyo, sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng tao nakarating ng Europe, kaya siguro pwedeng maniwala sila. Pero ako, I've been to Europe, may mga kakilala tayo na nasa Europe. So, alam natin yung sistema doon. Kaya ako pinapaliwanag sa inyo. Diyan, katulad yan, sa Netherlands, magbibisikleta ka lang, makakatawid ka na papunta ng Germany. As in, ganun, magkakadikit yung mga bansa na yan. Kaya nga nag-usap-usap sila na na lang tayo, isang visa na lang para sa ating lahat. Para yung tao, hindi siya kumbaga para yung turista ni Netherlands magiging turista din ni Germany, turista ni Germany magiging turista din ni Austria, turista ni Austria magiging turista ni Belgium. Ganun. So na yan, pag sinabi mong Europe trip, ayan yan, yung Schengen, iikutin yan. Greece, kasama pa yung Greece dyan. Ganun mga bossing ang sistema diyan. Kaya dun sa mga hindi pa nakakapag-Europe, hindi po ganun kasi kahigpit ang border diyan. Noong nagpunta ako diyan, pumunta ako sa Siam na bansa, Siam. Kahit isa, wala akong immigration na dinaanan. Pumasok ako from Philippines to Netherlands. Doon lang ako dumaan ng immigration. Pagpasok ko na ng Netherlands, pumunta ako Belgium, pumunta ako Paris, pumunta ako Spain, pumunta ako ng Germany, pumunta ako ng Austria, ang daming kong pumunta ako Switzerland. Wala ako ni isang immigration na dinaanan na gate. Wala. Oo, kaya magtataka ka talaga dito. Sinabing nakita si Ko sa Singapore at Spain. Nitong Enero, sinabing nagpunta rin sa Sweden si Ko base sa isang notarized na petisyon sa Supreme Court. Matapos niyan, may impormasyong nagpunta rin siya sa Lisbon, Portugal. Nag-ikot din daw si Ko sa Italy at France.
at saka nagtungong Czech Republic kung saan siya naaresto. Dati nang sinabi ng pamahalaan na nag-apply na ang Pilipinas ng red notice sa Interpol. Nag-apply na kami sa Interpol as of November for his red notice. Kung makuha namin yung red notice, automatically dadali na siya papunta Pilipinas. Sabi ni Remulla, oras na makabalik sa Pilipinas si Zaldico, idediretso siya sa Camp Crame para sa booking procedure. Sabi naman ng PNP, handa sila sa kustodiya ni Ko paglapag sa bansa at titiyaking susundin ang due process. Pagkatapos sa PNP, at saka siya dadalhin sa Sandigang Bayan kung saan siya kinasuhan ng ombudsman para sa graft at malversation. Fireworks na yan. Ang Pujo, fireworks na yan. Ayun na, lalaki-lalaki ah. Matsong-matso ah. Bets are off. Di na natin alam ano sasabihin niya. Wala pa But tayong at least he will be under oath sa Sandigan. He is liable. Hindi nyo alam. Alam nyo sasabihin yan. Ang sasabihin yan, sangkot yung mga amo ninyo sa pagnanakaw sa Pilipinas. Ewan ko lang kung kaya nyo ring hulihin. O, di ba?